May mga kwentong parang galing sa pahina ng isang aklat ng pantasya, pero kasing totoo ng hanging ating nilalanghap. Isipin mo ang isang lupain na nilamon ng kadiliman, kung saan malayang gumagala ang kasamaan at tila nawala na ang lahat ng pag-asa. Ngayon, isipin mo ang isang batang napakabata pa, halos hindi pa marunong magtali ng sintas, na kailangang pasanin ang kapalaran ng buong kaharian. Parang imposibleng mangyari, hindi ba? Pero ganito nagsimula ang kahanga-hangang kwento ni Josias, ang pinakabatang hari sa kasaysayan ng Israel at sa kabila ng lahat, isa sa mga pinakadakila. Maghanda ka para sa isang kwento na magpapabago ng pananaw mo tungkol sa tapang pananampalataya at sa kung paanong ang isang tao lang ay kayang baguhin ang tadhana ng isang bayan. Ang Huda, ang kahariang nasa timog, ay dumaan sa mabibigat na pagsubok. Mula sa pagiging makapangyarihan sa pamumuno ni David at Solomon, ngayon ay mahina na ito at moral na wasak. Karamihan sa mga haring sumunod kay Solomon ay lumihis sa daan ng Diyos, nagtuturo sa mga tao na sambahin ang mga Diyos-Diyosan at balewalain ang katarungan. Sa panahong iyon ng espiritual na kadiliman, isinilang ang isang batang magbibigay liwanag sa hinaharap ng Huda. Ang pangalan niya ay Josias, anak ni Amon at apo ni Manases, dalawa sa pinakatiwaling hari sa kasaysayan ng Huda. Sa ikadalawang hari, Kabanata 21, talata 19 hanggang 20, makikita natin ang sinasabi tungkol sa ugali ni Amon. 22 taong gulang lang si Amon nang maging hari at 2 taon lang siyang namuno sa Jerusalem. Tinularan niya ang masasamang gawain ng kanyang amang si Manases. Malalim na ang pagkakaugat ng katiwalian at pagsamba sa Diyos-Diyosan sa buong bayan. Puno ng dambana para sa mga banyagang Diyos ang lupain at ang templo ng Diyos sa Jerusalem ay napabayaan, sinira at hindi iginalang. Lubos nang nalihis ang mga tao sa katotohanan ng Diyos at maging ang batas na ibinigay kay Moises, ang pinakapuso ng tipan ng Israel sa Diyos, ay nawala na. Dito lumaki si Josias sa gitna ng ganitong espiritual na pagkasira. Ang kanyang ama na si Amon ay sinunod ang yapak ng kanyang ama, sumamba sa mga huwad na Diyos at nagpalaganap ng kawalang katarungan. Ayon sa ikalawang hari, 21 hanggang 22, namuhay si Amon tulad ng kanyang ama, sumamba sa parehong Diyos-Diyosan at tinalikuran ang Panginoon. Lubos niyang itinakwil ang Diyos ng kanyang mga ninuno at tumangging sumunod sa kanya. Hindi nagtagal ang paghahari ni Amon. Pagkatapos lamang ng 2 taon, siya ay pinatay sa sarili niyang tahanan ng mga lingkod niya. Ayon sa ikalawang hari, 21, 23 hanggang 24, nagbanta laban kay Amon ang kanyang mga tagapaglingkod at pinatay siya sa palasyo. Ngunit bumangon ang mga tao ng Juda at pinatay ang mga responsable sa pagpaslang. Pagkatapos nito, ginawa nilang hari si Josias kapalit ng kanyang ama. At sa hindi inaasahan, sa ilalim ng malungkot na pangyayari, si Josias ay naging hari ng Huda sa edad na 8 taon. Naitala ito sa ikalawang hari, Kabanata 22, talata 1. 8 taon lang si Josias nang umupo sa trono at siya'y namuno sa Jerusalem ng 31 taon. Isang batang pinamumunuan ang isang bayan sa kagipitan, tila bang daan tungo sa kabiguan. Napakalaki ng mga hamong kinaharap niya. Paano nga ba makakabawi ang isang bata sa mga taon ng espiritual na pagbagsak at kasamaan? Paano niya na lumaki sa pamilyang lumihis sa Diyos, matatagpuan ang tamang landas? Nagsimulang masagot ang mga tanong na ito sa unang bahagi ng kanyang paghahari. Kahit bata pa at walang karanasan, may mga tapat siyang tagapayo na gumabay sa kanya sa kabataan niya. Kabilang sa kanila si Hilkias na punong pari
At si Safan na kalihim ng hari, na kalaunay may malaking papel sa mga pagbabagong pinasimulan ni Hosayas. Malaki ang naitulong ng mga tapat na taong ito sa paghubog sa batang hari. Tinuruan siya ng matinding paggalang sa Diyos na unti-unting lumalim sa puso niya. Bagamat hindi detalyado sa Biblia ang kanyang edukasyon, makatuwirang isipin na pinag-aralan niya ang mga kaugalian ng Israel at ang mga salita ng mga propeta. Habang siya'y lumalaki, lumalim din ang kanyang pagkaunawa sa mga bagay na espiritual. Malamang narinig niya ang mga kwento ni na David at Solomon, mga ninuno niyang namuno ng may karunungan at tapat na debosyon. Baka napaisip siya kung paano bumagsak ang Huda at ano ang maaaring gawin upang itama ang lahat. Ang mga unang taon niya ay tiyak na panahon ng pagkatuto, nagsilbing pundasyon ng taong magiging siya, habang ang kanyang mga tagapayo ang namahala sa gobyerno, tahimik na hinubog ni Hosayas ang kanyang pananaw at paniniwala. Pagsapit ng edad na 16, unti-unti siyang lumahok sa pamumuno. Sa halip na hadlang, naging kalamangan ang kanyang kabataan. Hindi siya naimpluwensyahan ng katiwaliang sumira sa mga naunang hari. Handa na si Hosayas na dalhin ang Huda sa ibang direksyon. At ang sumunod ay isa sa pinakadakilang espiritual na pagbabagong naganap sa kasaysayan ng bansa. Bagamat isinilang sa angkan ng kasamaan, sisimulan ni Hosayas ang isang misyon na babago sa Huda at mag-iiwan ng makapangyarihang halimbawa ng katapatan. Sa edad na 16, sinimulan ni Hosayas ang isang espiritual na paglalakbay na magbabago hindi lang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng Huda. Isang mahalagang sandali ang itinala sa 2 Kronika 34:3. Sa 8 taon ng kanyang paghahari, habang siya'y bata pa, nagsimula siyang hanapin ang Diyos ni David na kanyang ninuno. At sa 12 taon, sinimulan niyang alisin ang mga dambanang pagano, ang mga haliging Asyera at ang mga larawang inukit at metal na Diyos-Diyosan sa Huda at Jerusalem. Itinatampok ng talatang ito ang simula ng isang personal at pambansang pagbabalik loob. Ngayoy mas malinaw na sa kanya ang kalagayang espiritual ng kaharian at nakadama siya ng matinding hangaring lumapit sa Diyos. Hindi ito tungkol sa politika o reputasyon, ito'y isang tapat na paghahanap sa katotohanan. Malamang ginugol ni Hosayas ang maraming oras sa pagbabasa ng mga sinaunang kasulatan, pakikipag-usap sa mga pinunong panrelihiyon at pag-unawa sa kasaysayan ng kanyang bayan at ugnayan nila sa Diyos. Natutunan niya ang mga pangakong ibinigay ng Diyos sa Israel, ang mga utos kay Moises at ang mga kaparusahan ng Huda. Dahil sa pagtalikod dito, habang lumalago ang kanyang karunungan at espiritual na pagkaunawa, lalong lumalim ang kanyang hangarin na ibalik ang tunay na pagsamba sa Diyos sa Huda. Sa edad na 20, handa na siyang gumawa ng matapang na hakbang. Sa 2 Kronika 34, 3-5, sinasabi na sa 12 taon ng kanyang paghahari, sinimulan niyang linisin ang Huda at Jerusalem mula sa mga lugar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang mga haliging banal at mga larawang gawa sa kahoy at metal. Tiniyak niyang wasakin ang mga altar ni Baal. Ang mga rebulto at larawang itinayo sa ibabaw ng mga ito ay dinurog at pinulbos. Ikinalat niya ang alabok nito sa mga libingan ng mga taong nag-alay ng sakripisyo roon. Sinunog pa niya ang mga buto ng mga paganong pari sa kanilang sariling altar upang lubusang linisin ang lupain. Ipinakita ng mga gawaing ito ang matinding paninindigan at tapang ni Hosayas. Hindi na kontento si Hosayas sa sarili niyang espiritual na pagbabalik loob. Nais niyang tuluyang alisin ang huwad na pagsamba sa buong bansa. Hindi naging madali ang pagsira sa mga Diyos-Diyosan at banyagang altar. Marami ang lumaki sa mga maling paniniwalang ito at itinuring na normal ang mga ito.
Gayunpaman, matatag si Hosayas sa kanyang layuning burahin ang anumang salungat sa tunay na pagsamba sa Diyos, at hindi siya tumigil sa Juda. Umabot ang kanyang pagsisikap sa mga lungsod sa hilagang teritoryo, Manases, Efraim, Simeon at Neftali, gaya ng inilalarawan sa 2 Kronika 34, 6-7. Sa mga lungsod na iyon, kahit ang mga guho, giniba niya ang mga altar at sagradong poste, dinurog ang lahat ng imahen, giniling ang mga ito hanggang maging alabok, at winasak ang mga Diyos ng araw sa buong lupain ng Israel. Saka lamang siya bumalik sa Jerusalem. Mahalaga ang ginawa ni Hosayas na lampasan ang hangganan ng Huda. Bagamat nasa ilalim ng pamumuno ng mga taga-Assyria ang mga hilagang lugar noon, naniniwala si Hosayas na tungkulin niyang linisin ang buong lupain na orihinal na ibinigay ng Diyos sa Israel. Pagkatapos, sa 18 taon ng kanyang paghahari, sa edad na 26, ginawa ni Hosayas ang isa sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang pamumuno: ipagawa muli ang templo ng Panginoon. Sa 2 Kronika 34, talata 8, sinabing matapos linisin ang lupain at ang templo, ipinadala ni Hosayas sina Safan, anak ni Azalias, Maasiyas, gobernador ng lungsod, at Joa, anak ni Joahas, ang tagatala, upang ayusin ang bahay ng Diyos na kanyang Panginoon. Ang pagpapanumbalik ng templo ay isang malaking hakbang sa espiritual na pagbabago ng Huda. Orihinal itong itinayo ni Solomon at ito ang sentro ng pagsamba sa Israel, isang makapangyarihang tanda ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Ngunit sa pagtalikod ng mga tao sa Diyos, napabayaan ito at nawasak. Ang pagpapaayos sa templo ay sumasalamin sa pag-asa ni Hosayas na maibalik ang nasirang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. At habang isinasagawa ang mga pagkukumpuni, may natuklasan na lalong magpapalalim sa reformang sinimulan ni Hosayas. Si Hilkias, ang punong pari, ay nakahanap ng isang bagay na lubos na makapangyarihan. Itinala ito sa 2 Kronika 34, kabanata 14 hanggang 15. Habang inaasikaso ng mga manggagawa ang perang inialay sa templo ng Diyos, may natagpuan si Hilkias, isang kasulatang naglalaman ng kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Lumapit siya kay Safan, ang tagasulat ng hari, at sinabi, "Natagpuan ko ang aklat ng kautusan dito sa templo ng Panginoon." At ibinigay niya ang kasulatan kay Safan. Ang pagkakatuklas sa banal na aklat na ito ay isang malaking pagbabago sa takbo ng kasaysayan. Malamang nakasama sa kasulatang ito ang bahagi o kabuuan ng unang 5 aklat ng banal na kasulatan na nakalimutan o itinago dahil sa maraming taon ng pagsuway. Sa muling pagkakatagpo nito, naging malinaw sa kanila ang mga utos ng Diyos at ang kasunduang ginawa niya sa Israel. Nang basahin ito ng malakas kay Hosayas, agad siyang tumugon ng may matinding damdamin. Sa 2 Kronika 34, 11, 21, mababasa na nang marinig ng hari ang mga salita ng kautusan, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Pagkatapos ay inutusan niya sina Hilkias, Ahikam, anak ni Safan, Abdon, anak ni Mikayas, si Safan na tagasulat, at si Asaias na isa sa kanyang lingkod. Sinabi niya, "Humingi kayo ng sagot sa Panginoon tungkol sa mga nilalaman ng aklat na ito para sa akin at para sa lahat ng natitirang tao sa Huda at Israel. Malaki ang galit ng Panginoon dahil ang ating mga ninuno ay hindi sumunod sa kanyang salita ni isinabuhay ang mga nakasulat sa kasulatang ito." Ipinapakita ng kanyang tugon ang malalim na paggalang at taimtim na takot ni Hosayas sa Diyos. Agad niyang napagtanto kung gaano kalayo na ang nalihis ng bayan mula sa mga utos ng Diyos, at naunawaan niya ang panganib na kinahaharap nila dahil dito. Ang nakamamangha ay hindi lamang ang sarili niya ang inalala ni Hosayas. Inisip niya ang kapakanan ng lahat ng nasasakupan niya.
Tumugon ang Diyos sa pamamagitan ni propetang babaeng Hulda na naghatid ng mensaheng may babala at kaaliwan sa ikalawang Kronika 34, 26, 28, sinabi ng Diyos, "Sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo upang sumangguni sa akin, sabihin ninyo, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, dahil lumambot ang iyong puso at ikaw ay nagpakumbaba nang marinig mo ang aking sinabi laban sa lugar na ito at sa mga tao rito. At dahil pinunit mo ang iyong kasuotan at tumangis sa harap ko, dininig kita," sabi ng Panginoon. "Mamamatay kang may kapayapaan at hindi mo masasaksihan ang kapahamakang darating sa lupaing ito at sa mga tao rito." Ang mensaheng ito ay nagdala kay Hosayas ng kapayapaan at kasigasigan. Bagamat hindi na mapipigil ang paghahatol sa Huda, kinilala ng Diyos ang kababaang loob ng hari at nangakong hindi niya masisilayan ang darating na sakuna. Sa inspirasyong ito, tinipon ni Hosayas ang buong bansa para sa isang sagradong pagtitipon. Tinawag niya ang lahat, mga pari, Levita, mga mamamayan ng Jerusalem at ng buong Huda. Sa ikalawang Kronika 34, 30 hanggang 31, inilarawan kung ano ang nangyari. Pumunta ang hari sa templo kasama ang lahat ng tao at binasa ng malakas ang buong nilalaman ng kasulatang natagpuan sa tahanan ng Panginoon, ang mga salita ng tipan. Pagkatapos, tumayo si Josias sa harap ng buong bayan at gumawa ng pampublikong pangako sa Panginoon. Nangako siyang susunod sa Diyos, tutupad sa kanyang mga kautusan at isasabuhay ang bawat salitang nasusulat sa tipan, buo at tapat mula sa puso't kaluluwa. Ang sandaling ito nang ang hari at ang bayan ay sabay na nangakong muli sa Diyos ay naging sukdulan ng espiritual na misyon ni Hosayas at makapangyarihang sandali ng pagbabagong pambansa. Pinamunuan ni Hosayas ang bayan sa isang bagong pangakong maglingkod sa Diyos at sumunod sa kanyang mga kautusan. Ito ang simula ng panibagong yugto ng pananampalataya at pagsunod na unti-unting magbabago sa Huda. Sa muling pagpapanumbalik ng tipan, sinimulan ni Hosayas ang malawakang reforma na lubos na nakaapekto sa buhay espiritual at panlipunan ng bansa. Malinaw ang layunin ng hari, tuluyang alisin ang idolatriya at ibalik ang tunay na pagsamba sa Panginoon sa sentro ng buhay ng bansa. Isa sa mga unang hakbang niya ay ang pagtapos ng espiritual na paglilinis na kanyang sinimulan taon na ang nakalipas. Ayon sa ikalawang hari 23:4, inutusan ni Hosayas sina Hilkias na punong pari, ang iba pang mga pari at ang mga tagabantay ng pintuan na alisin sa templo ang lahat ng kagamitang ginawa para sa pagsamba kay Baal, kay Asherah at sa mga bituin sa langit. Ipinasunog niya ang mga ito sa labas ng Jerusalem sa libis ng Kidron at dinala ang abo sa Bethel. Ipinakita nito ang matibay na paninindigan ni Josias. Hindi lang niya winasak ang mga bagay na konektado sa mga huwad na Diyos, sinigurado pa niyang pati ang abo ay naalis sa banal na lungsod. Mahalaga ang pagbanggit sa Bethel dahil matagal na itong naging sentro ng idolatriya sa mga lupain sa Hilaga. Ngunit hindi tumigil si Hosayas sa mga bagay. Umaksyon din siya laban sa mga taong nagturo ng kasamaan sa bayan. Sa ika-2 araw, ika-23, ika-5, sinabing pinaalis ni Josias ang mga paring itinalaga ng mga naunang hari upang magsunog ng kamangyan sa mga matataas na lugar sa buong Juda at sa palibot ng Jerusalem. Ang mga lalaking ito'y nag-alay ng kamangyan kay Baal sa araw, buwan, mga bituin at sa lahat ng kapangyarihan sa kalangitan. Ipinakita ng hakbang na ito na alam ni Hosayas na ang tunay na pagbabago ay hindi lamang makakamit sa pag-alis ng mga simbolo. Kailangan ding alisin ang mga taong nagtulak sa maling relihiyon.
Mahalaga sa reforma ni Josias ang pagsentro ng pagsamba sa Jerusalem. Sinira niya ang maraming lokal na dambana, mga altar na naging pugad ng idolatriya. Sa ika-2 Hari, talata 23, talata 8 hanggang 9, mababasa na pinatawag ni Josias ang mga pari mula sa buong Huda at nilapastangan ang mga matataas na lugar mula sa Geba hanggang sa Berseba, kasama na ang mga nasa tabi ng tarangkahan ng lungsod ni Josue, ang gobernador. Lubos nang nadungisan ang mga lugar na ito. Bagamat hindi na pinayagang maglingkod ang mga paring ito sa altar ng templo, pinayagan pa rin silang kumain ng tinapay na walang pampaalsa kasama ng ibang mga pari. Ang layuning ito ng pagsentro sa pagsamba ay ayon sa batas ni Moises na nagsasaad na dapat sa lugar na pinili ng Diyos gawin ang lahat ng handog. Gayunpaman, ipinamalas din ni Josias ang habag sa mga paring mula sa matataas na lugar. Hindi niya sila lubusang itinaboy, kundi binigyan ng limitadong tungkulin. Isa sa pinakanakabibiglang kilos ng reforma ni Josias ay naganap sa Bethel. Kilalang-kilala ang lugar na ito sa kasaysayan. Dito nagtayo si Jeroboam I ng altar matapos mahati ang kaharian, dahilan upang lumayo ang mga tao sa tunay na pagsamba. Sa ika-2 Hari, Kabanata 23, talata 15 hanggang 16, winasak ni Josias ang altar at dambanang itinayo ni Jeroboam, ang lalaking naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. Sinunog niya ang dambana, dinurog ito hanggang maging alabok at sinunog din ang haliging Asyera sa tabi nito. Habang lumilingon siya, napansin niya ang mga libingan sa burol. Inutusan niyang hukayin ang mga buto mula sa mga libingang iyon at sinunog sa altar na kanyang winasak upang ito'y madungisan, tulad ng sinabi noon ng lingkod ng Diyos na nagpahayag ng mga kaganapang ito. Ang tagpong ito ay hindi lamang katuparan ng isang sinaunang propesiya, kundi isang makapangyarihang tanda ng espiritual na pagkakaisa ng Israel at Huda, muling pinagbuklod sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos. Pinaunlad din ni Josias ang mga mahahalagang relihiyosong tradisyon, lalo na ang pagdiriwang ng Paskwa. Sa ikalawa ng araw, ika-23, ika-21, ika-23, inutusan ni Josias ang bayan. Ipagdiwang ninyo ang Paskwa bilang parangal sa Panginoon ninyong Diyos, ayon sa nasusulat sa Aklat ng Tipan. At sinabing, hindi pa muling ipinagdiwang ang ganitong Paskwa mula pa noong panahon ng mga hukom, ni sa paghahari ng mga hari ng Israel o Huda. Ngunit sa ika-18 taon ng paghahari ni Josias, ginanap ang Paskwa sa Jerusalem bilang handog sa Panginoon. Ang pagdiriwang na ito ay naging isang mahalagang sandali para sa buong bansa. Ito'y tanda ng pagbabalik sa pagsunod at pagbuhay sa pagkakakilanlan ng Israel bilang bayan ng tipan ng Diyos. Binibigyang diin ng kasulatan ang laki ng pagdiriwang, sinabing ito'y nahigitan ang lahat ng naunang Paskwa sa katapatan at lawak mula pa noong mga nakaraang henerasyon. Kasabay ng mga reformang espiritual, nagsikap din si Josias na baguhin ang lipunan. Inalis niya ang mga mapaminsalang gawi at kaugalian na salungat sa utos ng Diyos at nakasasama sa mga tao. Sa ika-2 araw, ika-24 na oras, sinabing nilinis ni Josias ang Huda at Jerusalem mula sa mga mangkukulam, mga nakikipag-ugnayan sa mga espiritu, mga Diyos-Diyosan, mga imahen, at lahat ng karumal-dumal na bagay. Layunin niyang isabuhay ng buo ang mga salitang nakasulat sa banal na aklat na natagpuan ni Hilkias sa templo. Pinatutunayan ng mga hakbang na ito na ang pagbabago ni Josias ay hindi lamang panlabas o nakatuon sa ritual. Nais niyang linisin ang bawat bahagi ng pamumuhay sa kaharian at alisin ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Malalim at matagal ang naging epekto ng mga reformang ito. Sa ikalawang araw,
ika-25, binigyang pugay si Josias bilang isang natatanging hari. Sinabing wala nang ibang hari na tulad niya, na buong puso, buong kaluluwa at buong lakas ang pagsunod sa Diyos, higit pa sa mga nauna o sumunod sa Kanya. Ngunit sa kabila nito, may nakababahalang paalala sa kasulatan. Sa ika-2 Hari, Kabanata 23, talata 26 hanggang 27, ipinahayag pa rin ng Panginoon na dahil sa mahabang kasaysayan ng kasalanan, lalo na ang mga ginawa ni Manases, hahatulan pa rin ang Huda. Sinabi ng Diyos na aalisin niya ang Huda sa kanyang harapan tulad ng ginawa niya sa Israel, at itatakwil niya ang Jerusalem at ang templong itinayo para sa kanyang pangalan. Ipinapakita ng mga salitang ito na bagamat taos at makapangyarihan ang pagsisikap ni Josias, hindi nito kayang burahin ang pinsalang dulot ng daan-daang taong pagsuway. Gayunpaman, nanatiling makapangyarihan ang kanyang pamana. Nagdala siya ng matagal ng kinakailangang muling pagbuhay sa pananampalataya at tinulungan ang mga tao na muling kumapit sa kanilang paniniwala sa panahon ng kanyang pamumuno. At higit pa rito, itinatag ni Josias ang isang halimbawa ng ganap na pagsunod at katapatan, isang pamantayang hindi sana umiiral kung wala ang kanyang matapang na pamumuno. Ang reforma ni Josias ay naging huling pagkakataon ng Huda upang bumalik sa Diyos bago dumating ang matinding kaparusahan, ang pagkakatapon sa Babylonia. Bagamat hindi napigilan ng mga reforma ni Josias ang paghatol, iniwan niya ang isang pamana ng pananampalataya at debosyon na umaling-aungaw sa mga sumunod na henerasyon, maging sa panahon ng pagkakatapon at matagal matapos ito. Ang panahong sumunod sa mga pagbabagong ipinatupad ni Josias ay nagdala ng kapayapaan at kasaganaan sa Huda na kadalasang tinutukoy bilang gintong panahon. Hindi lamang ito panahon ng espiritual na muling pagbangon, ito rin ay panahon ng lakas sa politika, pag-unlad sa lipunan at katatagan sa ekonomiya. Umakto si Josias hindi lamang bilang pinunong panrelihiyon kundi bilang tunay na lider ng buong bansa. Ang kanyang pamumuno ay may tanda ng katarungan at katapatan na sinunod ang mga alituntunin ng kautusan ni Moises. Ang aklat ng Kawikaan na marahil ay muling binigyang halaga sa panahong ito ay nagbibigay larawan ng uri ng pamumuno ni Josias. Sa Kawikaan 20:14, sinasabi, ang hari na humahatol ng makatarungan sa mahihirap ay matatag ang trono. Ipinapakita nito ang pananaw ng isang pinunong may malasakit sa katarungan at pagkakapantay-pantay, mga pagpapahalagang malinaw na isinabuhay ni Josias. Posibleng nireforma rin niya ang sistemang legal upang tiyaking ang mga hatol ay ayon sa batas ng Diyos. Maaari ring nagpatupad siya ng mga proteksyon para sa mga pinakananganganib tulad ng mahihirap at walang kapangyarihan at isinabuhay ang mga pamantayan sa mga aklat ni Moises. Sa antas panlipunan, nagdulot ang mga reforma ni Josias ng pangmatagalang pagbabago, ang pag-alis sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at maling ritual ay hindi lang espiritual, binago rin nito ang mismong kultura ng bayan. Ipinagbawal ang mga ritual gaya ng prostitusyon sa mga dambana at pag-aalay ng bata, mga gawi na umusbong sa ilalim ng mga naunang hari. Nagbunga ito ng mas mabuting uri ng pamumuhay at mas matibay na diwa ng pagkakaisa sa mga tao. Ang pagbabalik ng pokus sa batas ni Moises ay nagpalalim din ng malasakit sa mga nangangailangan, ang mga balo, ulila at dayuhan. Ang aklat ng Deuteronomio na marahil ay bahagi ng kasulatang muling natagpuan sa templo ay nagbibigay ng malinaw na gabay tungkol dito. Sa Kabanata 24, 19 hanggang 21 sinasabi, kapag nag-aani ka sa iyong bukid at may naiwan kang bigkis, huwag mo na iyong balikan.
Iyan ay para sa dayuhan, sa ulila at sa byuda, upang pagpalain ng Panginoon ang gawa ng iyong mga kamay. Kapag inalog mo ang iyong mga punong olibo, huwag mo nang balikan ang mga sanga. Iyan ay para sa dayuhan, ulila at biyuda. Kapag namimitas ka ng ubas, huwag mong anihin ang lahat. Mag-iwan ka para sa kanila. Malamang ay sinikap ni Hosias na ipatupad ang mga prinsipyong ito upang mabuo ang isang lipunang sumasalamin sa habag at katarungan ng Diyos. Sa usaping pang-ekonomiya, ang panahon ni Hosias ay isa ng paglago at katatagan. Bagamat hindi detalyado sa Biblia ang kanyang mga estratehiyang pampinansyal, makatuwirang isipin na ang kanyang matatag na pamumuno at mga reformang espiritual ay tumulong upang likhain ang isang kapaligirang angkop sa pag-unlad ng kalakalan at agrikultura. Sa pagsentro ng pagsamba sa Jerusalem, marahil ay naging sentro rin ito ng paglalakbay at kalakalan na nagpasigla sa lokal na ekonomiya. Dahil sa taunang mga kapistahan na dinadaluhan ng mga tao sa templo, malamang na naging tuloy-tuloy ang daloy ng mga bisita at yaman sa lungsod. Ang mga peregrinasyong ito ay tumulong sa ikabubuhay ng Jerusalem. Bukod pa rito, ang panahon ng kapayapaan sa paghahari ni Hosias ay malamang na nagpalawak sa kalakalan. Sa mas ligtas na mga kalsada sa buong Huda, naging mas madali para sa mga mangangalakal na bumiyahe at makipagpalitan ng produkto sa mga karatig bansa. Ipinahihiwatig din ng mga proyektong pampubliko ni Hosias, lalo na ang malawakang pagkukumpuni ng templo, ang kasaganaan ng kaharian. Binanggit sa Biblia ang dami ng yamang ginamit sa gawaing ito na nagpapakita ng matatag na ekonomiya na kayang tustusan ang ganitong antas ng proyekto. Sa ilalim ni Hosias, lumawak din ang saklaw ng Huda at tumaas ang impluensya nito sa rehiyon. Habang humihina ang kapangyarihan ng Assyria, lumawak si Hosias patungong Hilaga sa mga lugar na dating bahagi ng kahariang Hilaga ng Israel. Ngunit ang pagbabalik na ito ay hindi lamang tungkol sa lupa, ito rin ay may layuning espiritual. Ninais ni Hosias na maikalat ang kanyang mga reformang panrelihiyon sa labas ng Huda marahil sa pag-asang muling pag-isahin ang Israel sa pamamagitan ng tapat na pagsamba sa Diyos. Makikita rin ang lakas ng pamumuno ni Hosias sa kanyang pakikitungo sa mga makapangyarihang kapitbahay. Ang kakayahan niyang tumindig laban sa Ehipto ay patunay ng lakas ng politika at militar na naipundar niya. Ang impluensya ni Hosias ay hindi nanatili sa loob ng kanyang kaharian. Ang kanyang debosyon at reforma ay malamang na nagpadala ng mensahe sa mga ibang bansa. Ang propetang si Zephanias na nangaral noong panahon ni Hosias ay nagbahagi ng pangitain kung saan ang maraming bansa ay lalapit sa Panginoon. Sa Zephanias 3:9, sinabi ng Diyos, "Pagkatapos ay lilinisin ko ang pananalita ng mga bansa upang silang lahat ay tumawag sa aking pangalan at sabay-sabay na maglingkod sa akin." Bagamat hindi ito ganap na natupad sa buhay ni Hosias, ipinapakita nito ang saklaw ng kanyang layunin, isang espiritual na muling pagbabalik na hindi kilala ang hangganan. Nagsimula rin sa kanyang panahon ang muling pag-usbong ng kultura at sining sa Huda. Ang muling pagkakatuklas ng mga banal na kasulatan ay malamang na muling nagpasigla sa interes sa mga kwento, awit at karunungan ng Israel. Marahil ay maraming mga awit at kawikaan ang muling tinipon at pinahalagahan sa panahong ito. Ang musika na mahalagang bahagi ng pagsamba ay tiyak na umunlad sa ilalim ni Hosias. Sa awit 149, sinasabi, "Umawit kayo ng bagong awit sa Panginoon, purihin siya sa pagtitipon ng kanyang tapat na bayan." Posibleng may mga bagong awit na isinulat sa panahong ito ng espiritual na pagbangon
na nagbigay ng lalim at ganda sa pagsamba sa templo. Malaki rin ang posibilidad na umunlad ang edukasyon sa muling pagtutok sa batas ng Diyos. Marahil ay isinagawa ang mga hakbang upang maituro ito sa mga tao. Sa Deuteronomio 6, section 6 hanggang 7, ito ang utos. Ang mga salitang iniuutos ko sa inyo ngayon ay mananatili sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito sa inyong tahanan, sa daan, bago matulog at pagkagising. Ipamana ninyo ang mga salitang ito sa inyong mga anak, sabi ng kautusan. Pag-usapan ninyo ito sa loob ng inyong tahanan, sa inyong paglalakad, sa inyong pagtulog at sa inyong paggising. Posibleng gumawa ng mga hakbang si Hosayas upang matupad ito marahil sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga lugar ng pag-aaral o sa paghimok ng pagtuturo sa mga lokal na sinagoga. Ang kanyang pamumuno ay itinuturing na isang maliwanag na sandali sa kasaysayan ng Huda. Ito'y panahon ng muling pagbuhay ng pananampalataya, lakas ng ekonomiya, paglago ng teritoryo, at pagtaas ng impluensya sa mga karatig bansa. Bagamat sandali lamang na ibalik ni Hosayas ang ilang bahagi ng kaluwalhatian at debusyong nakita sa pinakamahuhusay na araw ng Israel. Ang kanyang halimbawa ay patuloy na nagpapatunay kung ano ang maaaring mangyari kapag lubos na sumusunod ang isang pinuno sa kalooban ng Diyos. Ang mga pagbabagong isinagawa ni Hosayas ay nagpapakita na ang tunay na debosyon sa Diyos ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang mga gawaing panrelihiyon, kundi pati ang buong aspeto ng pamumuhay ng isang bansa. Ngunit ang panahon ng kapayapaan at muling pagbangon ay malapit ng harapin ang matitinding hamon. Tumitindi na ang tensyong pampolitika sa rehiyon at ang kinabukasan ng Huda ay papasok na sa isang madilim at mahirap na yugto, isa na susubok sa pamana ni Hosayas. Sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa, biglaan at trahedya ang naging wakas ng pamumuno ni Hosayas. Gayunpaman, nanatili ang kanyang impluensya sa puso ng bayan. Ang mga pagbabagong kanyang ipinatupad ay malalim na nakaapekto sa pagkakakilanlan at espiritual na pundasyon ng Huda. Ang pagbabalik ng batas ni Moises sa sentro ng buhay ng bansa ay nagbunga ng pangmatagalang epekto na tumuloy pa hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia. Ang pagtutok niya sa dalisay na pagsamba at sa kahalagahan ng templo sa Jerusalem ay naging huwaran na bumuo ng tradisyong Hudyo sa mga sumunod na siglo. Ngunit ang panahong pinagharian ni Hosayas ay panahon ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang kapangyarihan. Ang dating makapangyarihang imperyo ng Assyria ay bumagsak na nag-iwan ng mapanganib na puwang sa pamumuno. Dalawang puwersa, ang Ehipto at ang Babylonia, ang naglalaban upang pumalit. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, gumawa si Hosayas ng desisyon na hahantong sa kanyang pagbagsak. Noong 609 na BK, nagsimulang maglakbay si Paraon Neco ng Ehipto patungong Hilaga upang tulungan ang nalalabing hukbo ng Assyria sa pakikipaglaban sa lumalakas na kapangyarihan ng Babylonia. Sa kadahilan ng hindi lubos ipinaliwanag sa kasulatan, nagpasya si Hosayas na salubungin at labanan siya. Sa ikalawang Kronika 35:20-22, makikita ang detalye ng mga sumunod na pangyayari. Matapos ang pagkukumpuni ng templo, humarap si Hosayas kay Neco na patungo sa Carchemish, malapit sa ilog Euphrates. Nagpadala ng mensahe si Neco kay Hosayas, "Hari ng Huda, hindi ikaw ang aking kalaban. Hindi ako narito upang makipaglaban sa iyo, kundi sa ibang kaaway. Iniutos sa akin ng Diyos na ako'y magmadali. Huwag mong labanan ang plano ng Diyos, kung hindi ay daranas ka ng kanyang paghuhukom." Gayunpaman, tumanggi si Hosayas na umatras. Nagbihis siya upang hindi makilala at sumabak sa labanan. Binalewala niya ang babala ni Neco na ayon sa kasulatan ay mula sa Diyos at hinarap niya ito sa labanan sa mga kapatagan,
malapit sa Megiddo. Naglalaman ang tagpong ito ng maraming makahulugang detalye. Una, ipinakita nitong ayaw ni Neco na makipaglaban kay Hosayas at nagbigay pa siya ng babala. Sinasabing ang kanyang mga hakbang ay alinsunod sa tagubilin ng Diyos. Ikalawa, malinaw na ipinahiwatig ng kasulatan na ang mensahe ni Neco ay tunay ngang mula sa Diyos, kaya't lalong nakalulungkot ang pagtanggi ni Hosayas na makinig. Ang naging resulta ng labanan ay trahedya. Sa ikalawang Kronika 35, 23 hanggang 24, mababasa na tinamaan si Hosayas ng mga mamamana sa gitna ng labanan. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Ilabas ninyo ako rito, matindi ang aking sugat." Inilipat nila siya mula sa kanyang karwahe patungo sa isa pang karwahe at mabilis siyang dinala pabalik sa Jerusalem. Doon siya namatay at inilibing kasama ng kanyang mga ninuno. Malalim ang pagluluksa sa buong Huda at Jerusalem, isang napakasakit na sandali para sa kaharian. Ang pagkawala ng isang tapat at matalinong hari ay naging simula ng mabilis na pagbagsak ng Huda. Mula roon, malapit na ang pagkawasak ng Jerusalem at ang pagkakatapon ng bayan sa Babylonia. Ang dalamhati sa pagkamatay ni Hosayas ay malawak at matindi. Sa ikalawang Kronika 35:25, isinulat ni Propeta Jeremias ang isang panaghoy para sa kanya at ang mga awit at musikero ay umawit ng mga awit ng pagdadalamhati sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga pagpapahayag ng pighati na ito ay naging bahagi ng pangmatagalang alaala ng Israel at ang pagkamatay ni Hosayas ay patuloy na pinarangalan sa mga awiting isinulat at isinapuso ng sambayanan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pinili ng mga tao ang kanyang anak na si Jehoahaz upang maging bagong hari. Ngunit sandali lamang ang kanyang pamumuno. Ayon sa ikalawang hari 23:31-33, si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari, ngunit 3 buwan lamang siyang namuno sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Hamutal, anak ni Jeremias mula sa Libna. Ginawa niya ang masama sa paningin ng Diyos, sinusunod ang landas ng kanyang mga ninunong tumalikod sa Panginoon. Di nagtagal, inaresto siya ni Paraon Neco sa Ribla, sa rehiyon ng Hamat at inalis sa trono. Nanghingi rin si Neco ng mabigat na buwis mula sa Huda, humigit kumulang 100 talento ng pilak at 1 talento ng ginto. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung gaano kabilis nagkawatak-watak ang lahat pagkatapos mamatay si Hosayas. Walang paglaban, kaya't malaya ang Ehipto na sakupin ng Huda, alisin ang hari nito at pasanin ang bayan ng matitinding buwis. Itinalaga ni Neco ang isa pang anak ni Hosayas, si Eliakim, bilang bagong hari, pinalitan ang kanyang pangalan ng Jehoiakim. Sa ikadalawang hari, Kabanata 23, talata 34 hanggang 35, sinabing dinala ni Neco si Jehoahaz sa Ehipto kung saan siya ay namatay. Samantala, ipinasa ni Jehoiakim sa mga tao ang halaga ng buwis na hinihingi ng Ehipto sa pamamagitan ng pagbubuwis batay sa individual na pagtataya gaya ng iniutos ni Paraon. Ito ang naging simula ng madilim na yugto para sa Huda. Ang kahariang minsang malaya at matuwid sa ilalim ni Josias ay ngayoy nasa ilalim na ng banyagang pamumuno. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tapat na pamumuno ni Hosayas at ng magugulong paghahari ng kanyang mga anak ay napakalalim at nakapanlulumong pagmasdan. Bagamat naalala si Hosayas bilang haring lubos na tapat sa Diyos, hindi siya ginaya ng kanyang mga anak. Inilarawan silang gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, na nagpapakitang kahit gaano kalalim ang pagsisikap ni Hosayas, hindi lubusang tumimo sa puso ng bayan o ng mga susunod na pinuno ang pagbabagong inaasam niya. Ngunit hindi lubos na nawala ang kanyang pamana. Ang mga reformang sinimulan niya, lalo na ang muling pagtutok sa batas ni Moises,
ay nagsilbing espiritual na pundasyon na susuporta sa Huda sa panahon ng pagkatapon. Isa sa mga pinakamatibay na bakas ng pamumuno ni Hosayas ay ang muling pagkakatuklas ng banal na kasulatan. Muli nitong binuhay ang koneksyon ng mga tao sa kanilang kasaysayan at ipinaalala sa kanila ang tipan nila sa Diyos. Ang pagbabalik ng kasulatan at pagsunod sa utos ng Diyos ay naging napakahalaga sa panahon ng pagkakatapon. Panahon kung kailan ang mga tao malayo sa kanilang lupain at sa templo ay lubusang umasa sa salita ng Diyos upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan at pananampalataya. Ang buhay ni Hosayas na puno ng debosyon at pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nanatiling huwaran. Bagamat hindi sinundan ng kanyang mga anak ang kanyang landas, ang alaala ni Hosayas ay nagpatuloy na nagbibigay ng pag-asa at nagsilbing pamantayan ng matapat na pamumuno. Ang kanyang trahedyang kamatayan at ang pagbagsak na sumunod dito ay nagsilbing makapangyarihang babala. Binigyang diin ng mga propeta tulad ni Jeremias ang pagkakaiba ng katapatan ni Hosayas at ang pagsuway ng mga sumunod na pinuno bilang dahilan ng paghatol na dumating. Sa huli, ang pamana ni Hosayas ay may lalim at kabuuan. Sa isang banda, ang kanyang paghahari ay nagsilbing huling yugto ng espiritual na muling pagbuhay bago ang pagkakatapon. Sa kabilang banda, ang kanyang maagang kamatayan at ang mabilis na pagbabalik sa idolatriya ay nagpapakitang gaano kahina ang mga reforma kung hindi ito ugat sa puso ng mga tao. Gayunpaman, ang sinimulan ni Hosayas ay hindi naglaho. Ang mga binhing espiritual na itinanim sa kanyang paghahari, ang muling pagtutok sa batas, ang paglilinis ng pagsamba, ang kahalagahan ng Jerusalem ay patuloy na humubog sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa maraming henerasyon. Naimpluwensyahan nito ang pag-unlad ng Hudaismo matapos ang pagkakatapon at naging pundasyon ng pananampalataya sa panahon ng ikalawang templo at higit pa. Bagamat hindi nasaksihan ni Josias ang katuparan ng kanyang pananaw, nanatili ang epekto ng kanyang pamumuno. Ang kanyang kwento ay paalala ng lakas na taglay ng tapat na pagsunod at ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na humubog sa isang bayan. Ang kamatayan ni Hosayas ay nagbibigay inspirasyon na magnilay. Paano tayo makapagliligtas ng isang pamana na mananatili kahit lampas sa ating panahon? Anong mga desisyon ang maaari nating gawin ngayon upang makapagtayo ng isang bagay na makahulugan para sa ating pamilya, komunidad at bansa? Kung ikaw ay naantig sa kwentong ito ng pananampalataya, tapang at pamumuno, ibahagi mo ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. At kung nais mong makarinig pa ng mga makapangyarihang kwento na nagbibigay lakas at nagtataas ng pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimiss ang aming mga susunod na video kung saan patuloy nating tutuklasin ang mga dakilang katotohanang nakatago sa mga kwento ng banal na kasulatan. Sama-sama nating gamitin ang karunungan ng nakaraan upang magkaroon ng inspirasyong magdala ng pagbabago ngayon at makapagtayo ng isang hinaharap na nakaugat sa pananampalataya at katarungan. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli, manatiling matatag at patuloy na maghanap ng katotohanan.